Hello? Yung may upuan kayo na kumusta na kayo? Salamat tayo. Okay. Kumusta na? Alam niyo, may kwento ko sa inyo bago ako masimula. Kasi last time na mag-talk ako dito, na-traffic ako, nalate ako di ba? Nalate ako, ang kanal ko talaga sa traffic na ko na. Samantalang ang minamalayo ko ay motorsiklo lang na. Pagka ang motorsiklo na traffic, matraffic talaga yun. Di ba? Kaya ang ginawa ko ngayon, alam niyo ano, alas 2 pa lang ng tanghali, balis ako sa bahay namin. Kaya alas 4 nandiyan ako sa McDo. Hanggang alas 6, hanggang alas 5. Ay, 5:30 nandun ako. At least maganda rin, hindi ko na may internet, di ba? O kaya enjoy ako, di ba? O ang maganda rin, hindi ako nahuli, nakapag-relax pa ako. Amen? Okay. Bukas na naman natin, palaspas, di ba? Palaspas. Sa ibang on Sunday, bakit on Sunday? Kasi yung triumphant entry of Jesus to Jerusalem. Pero madami pa ako sumalubog sa kanya, di ba? Marami, no? Naglalagay pa ng madami nagagalit sa kanya, pero nung dumating ang Panginoong Jesus, madaming sumalubog sa kanya, pwede lang mga palaspas. Alam niyo kung bakit siya sinalubog? Sino nakakalam? Taas naman. Kauntaw, binabasa. Kauntaw na, diba? Kaya siya sinalubog. Kasi gusto makita ng mga tao na kususero at mga chismoso na ito ay basahin yung Biblia. Kasi gusto nilang makita si Lazaro. Kasi si Lazaro binuhay ng Panginoong Jesus. At yun ang patunay, kaya siya yung pagtagumpay na pagpasok sa gawa ni Lazaro nung kanyang binuhay. Kaya triumphant entry to Jerusalem. Yun at yun din ang simula dahil nung si Lazaro ay binuhay, lalo nang nagmukmuk at nanggalingiti na sa inggit ang mga Pariseo at ang mga Eskriba. Kaya ang sabi ni Caiphas, mas mabuti pang isang tao ang isiyakripisyo natin kaysa mapahamak ang ating bansa. Di ba? Kaysa mapahamak ating bansa, mabuti ng isang tao. Kaya ang Panginoong Jesus ay tamang-tama dahil yan ay nakasulat talaga. Ang Panginoong Jesus ang magiging sacrificial lamb. Siya ang isang sakripisyo. At yun ay nagmula mismo sa bibig ni Caiphas na nahalal naman na maging pari-punong saserdote ng taunay. Yun ang talaga nun yun ang istorya na pagpasok ng Panginoong Jesus. Dahil siya ang isang sakripisyo. At bago pa naman mangyari yun, talaga naman na ang Panginoong Jesus ay nakalaan ng sakripisyo dahil siya ang magiging tagatubos ng ating mga kasalanan upang tayo'y mapalaya sa ating mga kasalanan. Nang sa ganon ay magbalik ang relasyon ng Diyos sa tao. Diba? Kaya yun ang Pero hindi yan ang topic ko. Ang topic ko po ay hinango sa aklat ni San Juan
chapter 9, verses 1 to 41. Ito, yung insidente na isang insidente na may pinagaling ang Panginoong Hesus na hindi humihingi ng kagalingan. Meron isang bulag na nakita ang Panginoong Hesus na imbis na sumigaw ng Panginoon, gusto ko pong makakita o kaya katulad ng ibang sinisigaw ng Panginoon, pinagaling ng ating Panginoon. Pero ang bulag na ito ay walang hiling. Wala siyang sinabi kahit na isa. Hindi siya humingi ng kagalingan, hindi siya humingi ng para makakita muli. No? Wala siyang sinabi. Bagkos, ang nangyari ay nagtanong, Panginoon, sino po kaya ang may kasalanan? Ang tao ito o ang mga magulang niya kaya siya isinilang na bulag? Sa palagay ninyo, kung isinilang na bulag, meron bang kasalanan yung isang tao? Siyempre wala. Di ba? Ang nagtanong nun ay hindi yung ibang mga tao, mismong apostol. Mismong alagad na nagtatanong. No? Kaya lang, merong ano rito, merong gist o merong idea. Sabi ng mga alagad, Panginoon, bakit po kaya siya isinilang na bulag? Ang sagot ng Panginoong Hesus, para makita ang kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, ang tinutukoy doon, ang biyaya at pagpapala ng Diyos ay kusang ibinibigay. Hindi lang yun, ibinibigay yun, hindi para hindi pa kapag bibigay ng biyaya ng Panginoon, ay hindi yung doon lamang sa humihingi. Ibinibigay din ng pagpapala sa mga taong kanya inahabagan. Amen? Okay. Tuloy natin. Pagkakakita ng Panginoon, anong ginawa ng Panginoong Hesus? Kumuha siya ng putik. At sa pamamagitan ng kanyang laway, ibinahid sa mata ng bulag. Itong tao ito ay bulag. Ang sabi ng Panginoong Hesus, pumunta ka sa Siloe. Ang ibig sabihin ng salitang Siloe ay sa English kasi send, pinapunta. Yung bulag, sumunod. Imagine, yung tao bulag. Pinapunta siya sa Siloe para maghugas ng kanyang mata. Ito na, bulag. Paano siya makakapunta ron? Hindi na tinanong na, wala pang nagsabi na, sasamahan kita. Wala. Kusa siya nagpunta. At pagbalik niya, pagkatapos siya maghugas, nakakita siya. Diba? Nakakita na. Ngayon, ano sa palagay nyo ang dahilan? Na kahit na siya ibulan, ay nagpunta siya sa Siloe para maghugas. Hindi ba niya kilala si Jesus? Bulag na siya. Ano sa palagay niyo ang nagpunta sa bulag para maghugas o maghilamos sa Siloe? Yan, anak?
Mas magandang term, pananampalataya. In other words, through our faith, hindi lamang yung ating pananampalataya ay hindi lamang ito sa pamamagitan ng sinasabi natin. Faith starts with experience. Para lalong tumibay ang ating pananampalataya, ito ay magmumula sa ating karanasan. Si Sister Jen, lalo na nagdagan ng pananampalataya niya, di ba? Kasi, nasagot na yung kanyang unang hinihingi kay Lord, di ba? Experience, in other words, na-experience na niya. Kaya lalo nadagdagan yung kanyang pananampalataya. Kaya sabi ko sa kanya, isa na lang ang kulang mo para matupad yung ano yung kulang para matupad yung kulang hinihingi sa sakyan, ano ang kulang? Ano? Hindi, parking. Paano ka bibigyan nito na sasakyan kung makaka-istorbo ka ng kapitbahay mo? Magiging ka sa kalsada, di ba? Kaya Lord, pag binigyan mo ako ng sasakyan, may parking na. Ibig sabihin, magkakaroon siya ng sariling bahay at lupa na may parking. Okay. Kaya sinabi dito, one who begins to see is the believer. Kapag may naganap ng himala sa ating buhay, nagsisimula tayong maniwala, nagsisimula tayong manampalataya, at nagsisimula tayong magtiwala. Kaya lang natin sinasabi, si brother niya, tatay nga nakausap kanina eh. Hindi ko kailangan boy, pakakainin tayo nito. Totoo naman yun. Totoo yun. Yung tama sinabi ko sa sheriff, di ba? Yung ibon hindi kailangan magtanim, pero kumakain. Tayo kaya, mas mahalaga tayo kaysa sa ibon. Tayo yung maya, kasi wala yung ibon maya, tinitira lang yan. Di ba? Pero, ni isang ibon, walang nahuhulog na hindi nalalaman ng Diyos. Amen? Okay, tuloy natin, ha? Sabi sa John 9:11, it is a man's transition from darkness to light. Nagkaroon ng pagbabago dahil nasimulasan. Ipinanak siyang kulang, wala siyang nakikita. Nasanay siya na laging madilim ang kanyang nakikita. Kaya nasabi ni Freddy Egler, sabi ni Freddy Egler, madilim ang iyong paligid, ating gabi ko lang hanggang. Ano ang kulay ng mundo, sa'yo'y pinagkaitan. Diba? Pagpapahala, kaibigan, sinilang kamang ganyan. Bulag sa kamuluhan, ligtas ka sa kasalanan. Diba? Ganyan. Isinilang kamuluhan, malayo ka sa kasalanan. Kaya, it is a man's transition from darkness to light. Yung physical restoration, yung pagpapalik ng ating paningin sa atin. Kasi tayo lahat, nilalahat ko na, kahit na sinasabi yung kayo'y nakakakita, lahat tayo bulag. Amen? Sino kasi sasabi na nakakakita? Isalita. Lahat tayo bulag. Bakit? Kasi hindi natin nakikita, no? Dahil kung sinasabi natin tayo ay nakakakita, ibig sabihin nun, wala tayong spiritual awakening. Dahil hindi natin nakikita kung ano ang inaanais ng Diyos para sa atin. Halimbawa,
Mas madalas, pagka may naglilimos, may nangihingi ng limos sa kalsada, madalas hindi tayo nagbibigay. Bakit? Dahil tayo ay nakakakita, mas madalas tayo ay nagiging judgmental, mapamusika. Di ba? Bakit kami yan? Ibibili lang yan ng ano, ibibili lang yan ng ano, yan kami, ibibili lang ng sorbet yan, ibibili na siya po. No? Ang nakikita natin, yung nais niya ipakita sa atin, nakarapan. Kaya doon tayo nakapokus eh. Bakit tayo nakapokus doon? Kasi, madilim ang tingin natin. Katulad din ng isang bulag, pagka ikaw ay bulag, siyempre, pigitin mo ang mata nyo. Pigitin ang mata nyo. Okay, pigit. Pigit. O, diba? May nakikita ba kayo? Wala. Madilim. Ganun din. Kapag meron tayong nagiging judgmental tayo, humihingi na limos, o yung kapatid natin o kakilala natin na nakakailangan ng tulong, ang nakikita natin dahil sa tayong bulan, hindi natin nakikita yung tinanais ng Diyos para sa atin. Tandaan mo natin mga kapatid, kung meron bang nagaganap sa buhay natin, kahit sa ngayon, kung meron bang nagaganap sa buhay natin, hindi dahil sa tayo ay pinahihirapan, kung hindi, mayroong sinasabi sa atin ng Diyos na dapat natin makita. Problem is, hindi natin yung tinitingnan. Bakit? Kasi nga bulag tayo eh. No? Masyado tayong bulag. Sino yun? Kung tayo talaga nakakakita, dapat hindi tayo magagalitin. Kung talagang tayo nakakakita, dapat lagi natin nakikita o lagi natin ang nakikita natin yung dahilan, yung rason. Bakit? Di ba? Kung meron tayong nakikita sa yung ating kapatid, yung kasama natin sa pananampalataya, o yung ating brothers or sisters, o yung ating kamag-anak, o yung mga mahal natin sa buhay, hindi natin nakikita yung kanilang pinagdadaanan. Pero, nagiging judgmental tayo. Nakita tayo na nagiging makamusika. Amen? Kaya, as a spiritual awakening of a believer, to begin to see isn't just about the eyes. It is the moment the soul recognizes its Creator. No? Kung sinasabi natin tayo nakakakita, kung pinapamita siya tayo nakakakita, no? O tayo nakakakita na, ibig sabihin nun, nakikilala na natin ang Diyos na lumalang sa atin. No? Dahil kung hindi mo nakikilala si Lord, hanggang sa ngayon, pa rin, bulag pa rin tayo. Di ba? Kasi hindi natin nakikita yung kabutihan ginagawa niya. Di ba? Kita mo, pagka may nangyayari sa ating insidente, o may nangyayari pasubok na dumating sa buhay natin. No. Alam mo lagi natin tanong, Lord naman, bakit ako pa? Pwede mo, kung tayo nakakakita, ang pwede natin itanong, Lord, ano po ang nais mo mangyari? Always bear in mind, brothers and sisters, na bago tayo bukas ng ating labi, ng ating bibig, sa bawat pasubok na dumarating sa atin. Lagi nating tandaan yung acronym na WWJD. Ano yung sabihin nun? Lagi natin tatanong, what would Jesus do?
Anong gagawin? Kung ito ay nangyari sa Panginoong Yesus, ano ang kanyang gagawin? Kasi tayo, pwede rin tayo magtanong. Problem is, pagka meron nagaganap na pagsubok sa atin, ang unang ginagawa natin, sinisisi natin ang Diyos. Lagi natin sinisisi si Lord. Eh wala naman ginawa sa atin si Lord. Kung meron mang nangyayari sa buhay natin, tayo ang gumawa na. Di ba? Sumakit ang tuhod mo. Sisisihin ko si Lord. Eh, ang dami mo kinain naman doon. Diba? Tumaas ang araw, presyo ng dugo mo. No? Ang lakas mo kumain ng chicharon. Di ba? Ang lakas mo kumain ng tama ng baboy. Tapos hindi ka nag-exercise. Di ba? Wala kang ginagawa. No? Hirap kang kumilos. Overweight ka na kasi kain ka ng sabi. Tapos ang sinisisi ko yung ano, di ba? Kung sino-sino. Dahil sa ayaw kong tanggapin yung pagkakamali mo, dahil sa ayaw kong aaminin na meron mga pagkukulang, ang sinisisi mo, ang Diyos, at yung ibang tao. Ikaw kasi masarap na magluto eh. Pag hindi mo masarap magluto, pangit mo magluto, sama na lahat ng luto mo. Hindi mo alam kung saan dadalhin. Amen? Anatomy of a new vision. Stages of believers is beginning to see. That vision of need. Alam niyo ano ko lang. Hindi siya humingi na kagalingan. Pero pagaling siya ng Panginoong Jesus, hindi rin niya ito tinanggihan. In other words, kung ano man ang binibigay sa atin ni Lord, dapat marunong tayo tumanggap. Tandaan po natin, lahat ng nagaganap sa buhay natin, nangyayari sa buhay natin, iyayang galing sa Diyos na lagi niyang pinagkakaloon. Diba? Yun ang Diyos. Ito, biyaya sa ating Lord ko. At my age, I'm 67. Sabi ni Sister, Sister Louie, brother po ba? Hindi na po po. Kasi lagi ako nagpa-practice na 8 oras akong nakatayo. Merong purpose eh. Anong purpose ko rin? Kasi at my age, I'm 67 years old. Nakakatakbo pa ako ng full marathon, 42.195 kilometers. In my preparation, sa June pa ako tatakbo. Sa June pa. June 12. Ang tatakbuhin ay mula MOA hanggang SM North EDSA, tapos pabalik ng MOA. 42 kilometers. Kaya kailangan, ngayon pala mapapractice ka na. Pero hindi tayo. Kung nais natin makakita, ngayon pala mag-practice na tayo. Buksan na natin yung mga mata natin. Anong dapat natin makita kailangan? Ang tinitingnan dapat natin, yung tao, hindi yung kanyang pagkukulang, hindi yung kanyang depresya. Di ba? Pero nang pagpapractice natin, ako katulad ko, ngayon pa lang, nagpabawas na ako ng pagkain ng anin. Kaya sa bahay namin, isang gatang na lang ang saig. Isang gatang na lang. Pero ang gatang na namin, galon ng ice cream. Joke na yun. Joke na yun. Joke na yun. At ito, nagpapasta ang pagkain. Kasi, kailangan magkakaroon sa katawan mo. Di ba? Ito, he didn't resist. To begin to see as a believer, one must accept the current state of not seeing. Kung meron man tayong pasubok na dumarating sa atin, dapat tanggapin natin na natural sa atin ang pasubok. Natubay tayo sa pasubok. Kasi through trials, we learn.
You cannot learn in victory. Kaya tayo na natutunan kapag tayo sinusubukan. Kaya tayo na natutunan kapag nangyari sa atin na meron tayong napulot na aral. Di ba? Kung wala ang magsubok na dumarating sa iyo, anong natutunan mo? Wala, di ba? Bigyan mo yan halimbawa ulit, di ba? Last time, di ba? Ulitin ko lang yung kwento, repeat lang to. Ha? Last time, pagpunta ko rito na traffic ako. Di ba? Ngayon, meron akong natutunan. Di ba? Na-traffic pala. Anong ginawa ko? Alas-dos pa yan. Umalis na ako sa atin. Di ba? O, hindi ako na-traffic. Kung na pa nga ako tumaligid sa inyo eh. Nandito ako, di ba? Ang nandito yung nagro-rosary. Sabi sa akin, brother, ikaw ba yung punta ko? Oo, mamaya ako naman yun, di ba? Magro-rosary lang ako. Yung rosary ka lang ako. Oo, pag-alaala ako, di ba? Kasi meron akong natutunan. Ang natutunan ko, para makaiwas ako sa traffic, umalis ako ng maaga. Di ba? Pero din tayo. Kaya sa ko, bakit tayo nahihirapan? Sabi ko, bakit kayo nahihirapan? Brother, ang kasta ng ang kasta ng bilihin niya eh. Natunan niya. Mataas ang bilihin kasi, merong krisis, hindi lang naman sa akin may krisis eh. Buong mundo may krisis. Diba? Ang sinisisi, mataas ang langis, di ba? Hindi man langis ang pinakain natin. Langis ba? Kasi dapat meron tayong ginagawa pamamaraan. Kailangan nakita natin yun eh. Pero tayo dapat gagawin. Ano yung gagawin natin? Anong gagawin natin pamamaraan? Sa bahay nyo, dapat kasi simula tayo magtipid. Kasi hindi natin maiwasan. Tandaan po natin, ang Pilipinas para sariling langis. No? Ang langis lang natin ang masasabi natin langis ng inyo. Di ba? Yun ang sarili natin langis ng inyo. No? Di ba? Ibinibenta pa sa ibang bansa. Kaya ang nagagamit lang natin, wala na yung CBO, yung coconut, virgin coconut, yung BCO, di ba? Virgin coconut, wala na yun. Di ba? Kasi napagbili na sa ibang bansa. Yung ating mga bigas, kaya mahal ng bigas. Kasi yung kaniliman natin ng palay, ginawa ng subdivision. Di ba? Ngayon, tayo bilang mamamayan, dapat lang tayo ginagawa. Kailangan makita natin yun. Katulad na halimbawa. Ilan sa akin dito nag-iipon. Yan. Paano ko ecosystem? Hindi yan. Sorry pero hindi yan ang tamang pag-iipon. Kasi ugali natin mga Pilipino, tinan nyo simple lang to. Halimbawa, bumili kayo ng Johnson baby oil, baby powder. Dahil tayo magamit ng Johnson, baby powder, di ba? Pagka maraming naman, paano tayo mag-gumamit ng Johnson? Kaya pagkakarami, di ba? Pagkakapaugin na lang, di ba? Pero tayo ka namin. Mahinig. Dapat, ang paggamit natin ng pag tayo nagtitipid, kung paano tayo gumamit ng paubos na, ganun ang paggamit natin. Di ba? Pagdating sa pera, ang tamang pag-iipon ng pera, kasi ganun mo
Dahil nagsimula ng sana yung bago ako natutong mag-ipon ng pera, natutong muna ako magbulagsak. No? Bulagsak ako sa pera kasi masusugal ako, lagi ako sa kasino. Lagi nagkakasino ako. Diba? Madami kong, in other words, gastador ako. Ngayon, iba na. Ang style ko ngayon, dumating yung pension ko. Pensionado po ako eh. Pensioner. Yan, masarap ka ng pensioner. Maliit na ang pension ko. Parang mga 2,000 a day. Parang 2,000 per day ang pension. 60. Nagpapesyon ako. Ang ginagawa namin, siyempre pinaganda namin yung mag-asawa yung aming magtanda. No? Dahil wala kaming card. Wala kaming card na pagka masaya ka kailangan madaling araw ka, nandun ka na sa ospital para mag-check up ka. Tama. Ito yun, di ba? Ako kung madaling araw ka, kapila na. Kaya yung mamamatay mo, kuya. Ito yun, di ba? Kaya dito kami. Ang isa namin na pag-iipon, kukuha ko muna kami ng iipon namin. Tapos yung ating tira, yun ang pagkakasayin namin. Yun ang tamang pag-iipon. Hindi yung gagasta ka muna at yung matira, yun ang ipunin mo. Mali yun. Kasi, gasta tayo. Kasi, pagka na gano'n ang ginawa mo, napag-aralan mo yun, hindi ka magiging impulsive buyer. Hindi yung, kahit hindi mo kailangan, binibili mo. Diba? So, maraming gano'n eh. No? Hindi mo kailangan bili ng bili. No, hindi mo kailangan. Kaya mo nakakalat lang, di ba? Anyway, tandaan mo natin, one must accept our current state of being. Tapos, yung kulang, dito sa ating pinag-aaralan, it represents human condition, the inability to see the divine purpose in our life. Madalas hindi na kasi natin nakikita eh. Ano ba ang disenyo ni Lord sa atin? Ano ba? Isa sa pinili natin design, atin tayo ng prayer meeting. Di ba? Nandito kayo sa prayer meeting. Kapag nandito na tayo sa prayer meeting, unang-unang design na meron silo, kaya tayo pinapunta ng prayer meeting kasi dapat natin yung ating kasiglahan. Pagdating natin ng prayer meeting, dapat pasigla. Kapag kumakanta, kakantaan lahat. No? Hindi yung kung kaya nasa prayer meeting, kaya matutulog. Diba? Sister? Diba? Dapat yan. Kung kaya, pag nasa prayer, alam mo gusto mo kumatin ng prayer meeting, di ba? Dapat pagdating dito, pasigla ka. Totoo yun. Dapat pasigla ka. Dapat yan hindi ka nahuhuli. Di ba? Ang usapan prayer meeting, alas 7. Darating ka, alas 7:15. Alas 7:10. Lalo na iba. Di ba? Alas 6 ang misa. Darating, alas 6:20. 6:20. Di ba? Kasi, hindi natin nakikita yung tinatawag na yung divine focus. Alam ba ninyo na kapag dumating kayo sa misa na hindi nyo inabot yung entrance, di ba?
Yung ano, late na kayo sa misa. Correct. Kaya kailangan, 15 minutes before dapat namin kayo sa simbahan. Eh, hindi mo dali sa simbahan, text ka. Text. Diba? That's the divine purpose. Kaya madalas, hindi natin nakikita yung biyaya ng Diyos. Yung biyaya ng Diyos natin. Kasi kung saan tayo nakatigil. Kung saan tayo nagiging abala. At ang dami kasi natin pinagkakaabalaan. Diba? Pag-isig sa umaga, yung isnahawakan ng Biblia para magbasa ng salita ng Diyos o magdasal. Ang unang dinadasalan, cellphone. Diba? Ang unang tinitingan yung message. Pag hindi nag-message, galit. Diba? Pagka sumunod ka sa message, galit pa rin. Kagina! Tama ka ng tao, may cellphone, diba? Hindi, ay kaya pa siguro. Diba? Kasi yung purpose natin. Kaya alam natin yung purpose natin. Ako, ito natin yung pinapagpwede ko eh. Nung ako'y magsimulang magbago sa aking buhay, nung simula akong magbago ng aking buhay, hinanap yung purpose ko. Tinignan ko muna yung pagkatao ko. Ano ang pagkatao ko? Isa akong taong napakadaldal, na hindi ako makipagkwentuhan. O kahit kasi hindi ko, pinukwentuhan ko eh. Uy, magaling yun sa mental natin. Kakausapin natin yung, huwag lang kayo, kakausapin yung pamisan-misan yung sarili nyo, huwag lang kayo makikipagtalo para mag-away. Hindi ito yun. Tinignan ko yung sarili ko. Nung ako yung sarili ko yung magbago, tinignan ko yung sarili ko. Ano ba meron ako? Para makita ko yung divine focus. Kasi siyempre, bago ako sa inyo mali. Sa charismatic. Dahil galing mo sa ibang uri ng pamumuhay. Ibang uri ng pamumuhay meron ako. Nung ako yung simula na magbago, ang ginawa ko, tinignan ko yung sarili. Ano bang meron ako? Hinanap ko talaga yung purpose. Mahilig ako magpapwentuhan. Alam ko na. Tatry ako mag-talk. Kasal ako doon. Turuan mo na ako mag-talk. Doon yun, lumatin ako sa napamit sa akin ni Brother Paddy Tono. Alam mo na sister. Ilang sister? Paddy Tono. Yung i-check ko kung lumakas siya. Sabi niya na sa akin, "Pwede hindi ka mag-talk." Kasi saan ang alak? From there, the rest is history. Andito na ako. Bakit? Kasi sabi ko, doon ako mapapakinabangan ng Diyos. Doon ko magagamit yung aming focus. And what else? Yung experience ko, ginagamit ko sharing. Pag-share yung bilip. And then your brothers and sisters, madami ako, hindi siya pagpapalaki, madami akong napagbagong tao. Dahil sa sharing ko. Madami akong naingganya na tumigil sa pagsisigarilyo dahil sa sharing ko. Kasi that's my purpose. Dapat ganun din tayo. Hanapin natin yung purpose natin. Ano bang meron tayo? Ano bang dapat natin gawin? Kasi, ang pagkaroon natin dito sa gawain na to, hindi tayo parang reyna na pagdating dito, uupo, tatayo, uwi. Yung pagkaroon natin dito, pero tayong purpose. Ang purpose natin, i-share natin yung kaputing balita na nadinig natin. I-share natin sa bawat ano. Kaya ilan tayong present ngayon? Ilan? Ilan tayo? More or less. Kwenta. Sabihin natin 50 tayo.
Kaya sabihin na natin, prayer ko sila eh. O, halimbawa limang po tayo. Kung talagang alam natin ang purpose natin, dapat, bawat isa sa atin, magbalik natin, may akay tayo isa. Hindi dapat isang dadalata tayo. Kasi yun ang purpose natin eh. Kaya ginagawa tayo dito, kaya tayo nandito, para akayin natin yung akwa natin, na madala natin sa hawak ng Panginoon. Since the time na kayo may bulat tayo, wala tayong madala. Kasi hindi natin makikita eh. Hindi tayo makikita. Di ba? Yes? Okay, hindi ah. Oh. Ito, pinipinaway ko sa community na to. Ang dami niyong yun. Si Brother Jan, pupunta sa community na makikita niya. Ang mga attendee namin, puro kayo. Gayot. Diba? The touch of the Creator, when Jesus uses dust and saliva, He mimics the original creation of humanity. Tandaan po natin, no? Kapag mayroong nagaganap na biyaya o na himala sa buhay natin, we are being recreated. Para tayong recreated, ginagawa ulit tayo. We are being reborn. No? Reborn o kaya yung reborn yung binabago tayo. Kaya dapat, pagdating natin dito, since the tayo ay nakakita na, meron na tayo nakikita, no? Dapat meron tayong transformation. No? Meron na tayong new life, meron na tayong bagong buhay. Diba? Dahil nakakita ka na eh. Naramdaman mo na ang biyaya at pagpamahala ng Diyos. No? Since naramdaman mo yan, you are being recreated. Bukay tuloy ako. Ha? Nung ako'y nasa lumang buhay, nung nasa lumang buhay ako, doon sa lugar namin, pagka binati ko yung uy, bro, hindi pa na bro, kasi dati, ang tawagan pare, diba? Dati, paano malalaki pare? Diyan pare, diba? Sasabihin ng asawa, pumasok ka na rito, nandiyan ang demonyo. Sino ka sa demonyo? Bakit? Kasi bad influence ako eh. Oh. Sino rin ka nakakalam mo ng trabaho? Ha? Dati yung police, di ba? Bad influence niya ako eh. Diba? Yun ang ano sa akin, di ba? But, when I was recreated, yung ginagawa ko ng Diyos, alam mo sa amin sa community namin, pagka meron kaming MBK, kami magkasama may ginagawa kaming candidate. Bakit? Kasi, nakita ng mga kapitbahay namin kung paano kami nabago. Lalo na ako. Di ba? Kaya dapat, bawat isa sa atin, maging ehemplo, maging example, at makita ng ating komunidad na we are recreated. Talaga yung amazing grace yan, amazing talaga eh. Kasi ito ang bago eh. Merong change. Merong transformation. Dapat nakikita sa atin yun. Kapag hindi natin yung pinakita, at walang nagbabago sa atin, ano sasabihin ng nakakapitan? Wala nang ngayon, ganun pa rin yung chismoso pa rin siya, no? Hindi pa rin nagpapahit ang mukang sigarito eh. Diba? Kailangan merong pagbabago talaga. Not only physically,
mentally, spiritually, meron tayong pagbabago. Ganun ang dapat, ganun ang ano. Para sa ganun, nakikita nila na meron tayong pagbabago. At yung pagbabago natin yun ay galing sa Diyos. Diba? We begin to see when we realize that we are a creation of God. No? Dahil kapag isinabi natin na tayo ay nilikha ng Diyos, di ba? Dapat sinusunod natin kung sino yung lulikha sa atin. Di ba? Mas madalas, si Lord second na nila sa atin is second Eden. Sa totoo lang yun, ha? May prayer meeting. May birthday. Lumunang sa birthday, nakukulaan na ni Lord yan, no? Hindi ka ni Lord yan. Hindi nga intindihan ni Lord yan. O may prayer meeting. Ano ba? Swimming overnight. Hindi ko makakating program. Nakukulaan na ni Lord yan. Hindi ko yun. Tandaan po natin mga kapatid. Kapag ang isang event o ang isang pangyayari ay para kay Lord at hindi mo siya inuna, hindi na ako gumawa ni Lord. Kasi hindi dapat natin pwedeng ipagpalit si Lord dahil may birthday, may kasalan, may outing, may kainan. Tanong bakit? Kasi ang Diyos po natin ay isang Diyos na mapalipubuhay. Sinusunod Diyos. Ayaw ni Lord ng gano'n. Ako baka yung may gawain ng Diyos. Kahit ano ba yan, kinulang lagi. Sino? Siya kami mga asawa. Huwag lang dyan. Hindi pwede. Unahin natin ito. Dahil kapag inunan natin si Lord, everything all else will follow. The persistence of the was. The man, kanina binanggit ko na, the man had to walk the pool of Siloam, which means sent. The believer is one who is willing to wash away own perspective. Kapag nakakakita na tayo at nakikita na natin na nagaganap sa atin o ginagawa sa atin ng Panginoon, iba na dapat ang perspective natin. Hindi ko na gagawin yan. Bakit? Sabi ni Lord, kung gawin yan eh. Hindi na ako sasalit, hindi na ako magiging makamusiba. Bakit? Sabi ni Lord yan eh. Dapat, at this point in time, para masabi natin tayo nakakakita talaga, dapat ang nananahas sa atin, ang namumuna sa atin, ang gumagabay sa atin, ang banal na Espiritu. Dapat natin nagmamanifesta sa atin yung fruit of the Holy Spirit. Meron tayong pag-ibig, pagpapatawa. Meron tayong pagpapatawa. Di ba? Hanggang ngayon, meron tayong tutulong sa ating kapwa. Kasi ako ba wala eh. Tutulong ko ba yan? Di ba? Hindi dapat gano'n lang natin. Hindi ba talaga kapag hinugasan na tayo ng Diyos, dapat, kung ano yung nakikita na yung nagmamanifest sa Diyos, dapat nagmamanifest din sa atin. Kaya hindi lang niya tayo eh. Diba? Seeing requires a cleansing of the mind. The biases and the worldly logic. Kapag inalis ka kasi, yung ating mga takip sa mata natin, mas malinaw ang ating paningin. At kapag malinaw ang ating paningin,
mas nakakakita tayo. Di ba? Ganun dapat ang nagmamanifest sa atin. That keep us from recognizing the miraculous in daily life. May kasi himala bawat araw eh. Hindi natin dito nakikita. Kaya hindi natin dito nakikita kasi kung saan tayo nakatingin. Sa pagkatapos ng muling pagkabuhay, ang unang-una natin mababasa ay ang gospel ay yung The Road to Emmaus. Sino nakakaano ng pamilya sa Road to Emmaus? Yung gospel ng Road to Emmaus. Nagkaroon si Cleopas, at may kasama siya, napunta sila sa Emmaus. Dahil yung Emmaus mula sa Jerusalem ay mga 12 kilometro. Habang nagkukwentuhan sila, dahil nakapokus sila doon sa nangyari sa Jerusalem, na yung may pinako, na namatay, na wala na sila ng pag-asa. At along the way, sinabayan sila ng Panginoong Jesus. Hindi nila nakilala yung Panginoong Jesus. Bakit hindi nila nakilala? Kasi hindi sila nakatingin. Madami sa atin, naglalakad tayo, pero madami tayong hindi nakikita. Kaya ito isip ng pasalubong natin, si Sister Isabel, ito kong pinansin. Kasi siya sa nakatingin. Akala ko kanilagay na parang nasa mall. Hindi ko ganyan pa, di ba? Kaya di ba nadadapa? Nakakalisto, di ba? Dapat nakapokus tayo. Focus tayo dapat sa ipinagagawa sa akin dito. Hindi tayo makapag-focus doon. Kasi madaming umaagaw sa atin. Madaming distraction sa buhay natin. Ano yung mga distraction? Yung iba, ang unang-unang distraction sa buhay natin, yung doubt. Deception. Di ba? Siyempre, matatapos lang na Ito sa mga nanay, mga nanay, makinig. Natatapos pa lang ng eskwelahan. Namumroblema na. Para sa uniform isusok tumarap ka sa pasukan. Kailan ba yun? 2 buwan pa. Kaya namumroblema na sila. Di ba? Ano ba yan? Sino kaya magiging teacher niya kung pasok niya? Sino mo kasi? Hindi ba nakakain yung teacher na agad? Di ba? Kasi distracted tayo eh. Kaya kaya natin distract because of our doubt. Samantala, kung meron kang tiwala sa Diyos, Lord, ikaw na po ang ikaw na po ang bahala sa alam ko, ikaw na po ang bahala sa ako ko. Ito Minsan yung asawa, kami na, ay anak, wala pa, kami na. Alala ka. Ganito ka, kami na, di ko umuwi. Alala ko ngayon, no? Ito yung mamupuna nyo, habang tayo nag-aalala, may hindi ang puno natin. Kung ako sa akin, wala pa. Di ba? Pag ginatawagan mo, kahit hindi pa ako kasasel ko, di ba? No? Alala nyo. Miski magdadaan nyo, miski na magtipiti kayo sa bahay mo, miski na magbiti ka pa ron, hindi mo naman alam kung ano nangyayari. Di ba? Kaya hindi mo rin, Lord, kung nasaan po kasama ko, o nasaan po anak ko, ikaw na po bala, ingatan po siya. Loobin mo makauwi siya ng balwala sa bahay namin. Tapos na. Di ba? Ang mga nanay pa naman, ito totoo ang mga nanay. Diba? Pagka yung nag-aalala, kasi nagdudula, talaga, lahat ng nasa bahay, kagalit na niya. Diba? Lahat ng ikaw, yung mga pati yung kasalanan na gawa ng limang taon na nakalipas, inuuli mo ito. Dahil
Di ba? Kaya kamay natin eh. Kasi, we're out of focus. Because of doubt. Di ba? Number 4, see the person, not the problem. A believer's eyesight, one who begins to see stars to others the way Jesus does. Dapat kasi mga kapatid, ang pagtingin natin sa ating kapwa ay kung paano tumingin ng Panginoong Jesus. Ano yung sabihin nun? Dapat, para hindi maging bias ang pagtingin natin, dapat magka-investment. Madaling tayo mamusge. Hindi na natin binibigyan ng yung tanong na, bakit ginagawa? Baka may pinagdadaanan? Baka naman talagang wala? Di ba? Namutang. Sister, pero mo naman kasi hindi ka ng pera. Di ba? Pero mo yan, hindi ka ng pera, nagalit ka. Kaya kung hindi pera, nagagalit eh, di ba? Alam mo naman, dalawang dala, pabayaran ko ito, hindi ba pinautang? Nagagalit ko sa pinaiutangan. Kaya ko yung bangko, hindi may pera. Di ba? Hindi mo pera, di ba? Kasi natin tayo desmental. Sa ating ugaling isipin natin mapamusika. No? Lahat ko rin ng tao nakakagalit natin. Kasi, akala natin, laging pagkasi gusto natin, pagka tayo nangingi o tayo humingi ng pabor, kailangan pagbigyan tayo. Tanda lagi natin tatandaan, nakikiusap lang tayo, ayaw nakikiusap. Kung hindi kami nagbigyan, sabihin. Diba? Hindi, bakit kaya magaling, bakit kaya magaling ng galing, kung galing ka sa paggaling ka sa mga loob, natin, dahil hindi ka lang napagbigyan. Bakit gano'n? Bakit nagagalit tayo? Kasi we are judgmental. Lagi tayo naging mapamusya tayo. Walang po sa atin yung rason o yung civility na tinatawag. Di ba? Oo. Kapag kasi meron na tayong at katulad ang kanina natin katulad ng Panginoong Jesus, you stop seeing sinners or problem and start seeing people with compassion. Kapag ano na tayo, tinitingnan natin ang tao, hindi natin tinitingnan dapat yung problema o kaya yung kanyang kasalanan. Tapos, ang lagi natin nakikita, yung magagawa natin, yung magbibigay natin yung awa. Hindi awa, awa. Dapat meron tayo na marunong tayo magiging. Kinan nyo, yung mga regali, kahit anong pasisikap niyang magbago, ang tingin pa rin ng tao, adik. Without thinking na drug addicts are not criminals, they are victims. Diba? Meron ka isang kasalanan, ang tingin mo, habang panahon, ganyan ang kasalanan niya. Dahil na ganyan ang gagawin. May kukwento ako sa inyo. Sa isa lang ito, sa kwento lang ito. Sa bahay namin, sa misis ko, ang anak namin dalawa. Ang apo namin apat. Kami mag-asawa apat. Pero ang apo ko, 8. Mahirap na. Yung misis ko, ang apo niya 4. Ako 12.
Pogi. Laki ko. Tol. Sayong pa lang. Tingnan niyo ko. Sayong pa yan. Sayong pa lang panalo. Pero since na ako yung nagbago, natanggap ng misis ko yung aking mga retaso. Pero mga sa labas yun. Pero mga ako sa labas, diba? Natanggap niya yun. Dahil sa kanyang sa lagi sinasabi sa kanya, nung mangyari yan, hindi tao yung bagong tao ngayon. Kaya, yun, napatawad ako ng misis ko. At yung kasalanan ko yun, hindi na niya tinignan mo yun. Kaya tayo yung pagkakaan namin, yung aming magpasasama. Yung misis ko, pag nakita niya yung isang naanakan ko, sabi ko nito yung naanakan ko, nagbe-test-test pa siya. Di ba? O, kaya ito yan. Yung mga anak ko, nagpupunta sa bahay namin. O, yung misis ko, nililito ko ng bag. Signature na ba? Yung mga kapatid niya, mga kapatid niya, sa amin, nililito ng sapatos. Pagkalagapon, dahil sapatos. O, diba? Nagkaroon ng compassion. Kung magkakagali, di isipin mo yung misis ko kung naalis sa pumunta. Saan galing? Galing ka sa mono. Galing ka sa mono. Walang kakahilingan, walang kapayapaan. Since, ginamit yung kasalanan ko, nandiyan yan, nagkaroon ng compassion. Nagkaroon ng payapa. Pero yung kwento ko lang, yun yung sinasabing gawin nila yun. Kasi unang-una, hindi na sila pulis para gawin na. Kasi ang pulis eh. Pulis ka. Hindi lang Okay? pulis. Diba? Kaya kung pulis ka, huwag pa rin yung gawin yun. Kasi, sa ako lang magaling, maganda yun. Pero pagkaraan, pasisisiyan mo rin. Pasisisiyan mo rin kasi, kasalanan kahit nahingi mo ng tawa, kasalanan kahit na ikupisan mo pa, kasalanan yan kasalanan moral. Kaya dahil nakalaya sa Biblia, sa alimang pagkakasala, iba ang kasalanan na gagawa ng pangangalan. Bakit? Dahil yan ay kasalanan mo sa sarili mo. Sabi ng Bible sa 1 Corinthians chapter 6, verse 8, sa alimang pagkakasala, iba ang gagawa ang kasalanan ng pamamalit niya. Kasama kayo? Iba ang kasalanan ng pamamalit niya. Dahil ay kasalanan, sarili mong katawan. Ang katawan natin ay templo ng Espiritu Santo. Yan ang yan ang ibang uri ng kasalanan niya. Hindi ko alam kung mapapatawad pa ako na nag-asala ako sa Espiritu Santo. Amen? Okay. The item of faith. The beginning of faith. The beginning of faith starts with a life experience of grace, not a perfect understanding of it. Ang pananampalataya kasi natin nagsisimula, kapag katulad sinabi sa inyo kanina, nagsisimula yan kapag na-experience natin. May mga answered prayer, o may bumaling tayo sa sakit, no? Dinilig ng Diyos yung ating pananangin. From that, tumataas yung ating pananampalataya. At hindi lang pananampalataya, nalulubos yung ating paniniwala at pagtitiwala. Kasi madami na nananampalataya, pero hindi nagtitiwala. Di ba? Marami na isang tumaan na nananampalataya,
Diba? Hindi na basta nagtitiwala. Diba? Kasi, nandun pa rin ang pagdududa. Kailangan, ang pagtitiwala natin gagawin, at yung paniniwala natin, 100%. Lahat tayo naniniwala sa Diyos, di ba? Basta kamay na naniniwala sa Diyos. Di ba? Yan, lahat tayo naniniwala sa Diyos. Pero, ilang beses tayo nagtiwala sa Diyos? Di ba, nananampalataya tayo? Pero, ilan ang nagtitiwala sa Diyos? Ang unang-unang mahirap ipagkatiwala sa Diyos, pera. Wala naman ako, magbibigay pa ako. Pag buwa nyo, pag gigalan ng opening, maraming dumo ko sa bulsa. Diba? Kaya kung yung gusto, ano nyo? Pagkain dulo, katikin. Diba? Pero kung buong paniniwala natin, hindi tayo mag-aalala. Kaya ibigay pa natin yung buong laman ng kailangan natin. Kasi, naniniwala tayo, at naniniwala tayo, na hindi tayo pababayaan, hindi iiwanan ng Diyos. Problema pagdating sa pera. Mahirap na, ha? Iba yung may pera. Di ba? Ako ba? Pag magtrabaho ako rin sa Antipolo, lalo na pakayong may aksidente. Pero pakayong may aksidente, papapayin nyo yan, may aksidente. Sasabihin sa akin ang harap. Saan mo ako sa Antipolo? Hindi ko ha? Kung kami may aksidente mo, kaluman. Ang bibilis ng mga chicken mo ba? Ang bibilis yung mga chicken, ba? Kapag tayo natakot, lalo tayo natakot. Pero kung naniniwala ka sa Diyos, naniniwala ka sa Diyos, hindi ka Nakikinig si wala sa isipin takot. Si Kuya na lang. No? Kaya lang tayo natatakot. Alam mo bakit? Kasi pagka may magpapaalam sa atin, ang lagi ko sinasabi, ingat ka, ano may mangyayari? Di ba? Alis ka ako, mag-ingat ka, pagka mauna na ako, ingat ka. Kasi namin ng takot. Sa simula pa lang, namin ng halilis takot. Pwede naman natin sabihin pagka nagpaalam yung mahal natin sa buhay, kaibigan, kakilala. Pwede naman sabihin na, God bless. Hindi ay, ingat ka. Kaya may mangyayari. So, ang pinapadalagin ko kayo mangyayari. Di ba? Kaya simula pa lang. Dapat yung magtitiwa yung pananampalataya natin, hindi yan tayo basta na sumasampalataya. Tayo ay nagtitiwala at naniniwala. O, katulad ngayon. Tulad ngayon, meron tayong crisis. No? Pagka meron ganyan mga crisis, nagiging kurikot ang mga tao. Di ba? Nagiging kurikot. Bakit? Kasi natatakot silang mawalan. Natatakot mawalan. Well, in reality, may mas natatakot kang mawalan, lalo kong mawawalan. Pero subukan mo magbigay ng magbigay, lalo darating ang biyaya sa'yo. Totoo yan. Totoo yan. Kwento. Hindi kasi experience ko ito eh. Nakasaya ko ng Mindanao. May 20, year 2000, nakasaya ko sa Mindanao. Sa Sambuanga. Eh wala pa ako sa gawain ng Panginoon. Pagdating ko sa Sambuanga, ano lang ginawa? Nangutang ako. 180,000. Pinapunta ako ng May 20. Dumating ako sa Sambuanga ng June 17. Ibig sabihin,
halos isang buwan ang hindi yan. No? Eh pagdating ko rin, namunta ako, nag-DMR ako. Ay, DMR, na from roles. Inalis ako sa mga place. Kaya ako sweldo ko. Nag-duty ako na ako sweldo. Habang nagkano ko, lumaki yung utak ko kasi nag-interest eh. Interest. Nung pabalik na ako ng after 1 year niya, nagkaroon ako ng sweldo. Nung magkasweldo ko, yung sinusweldo ko, napakaliit na lang kasi napupunta lang sa utak. Nagkasala ko, Lord. Alam ko kasalanan ko yung pangutang. Alam ko na ako'y nagkasa, alam ko yung hinihingi ko na ng tawad ng kasalanan ko ng Lord. Ngayon ang pakiusap ko, Lord, tulungan mo naman akong kapayaran niya. Kasi yung inuta ko 180,000, ang sinisingil sa akin, 540,000 na. Kaya kulang na yung O talagang, ba yung ganon? Eh during that time, nagsisimula ko sa gawain ng Panginoon. No? Talagang literal na nangyari sa amin na kung kaya na nagiging ko, lalo kang nahihirapan. Eh sabi ko, kaya naman tayo nahihirapan kasi may kasalanan ako eh. Nangutang. Kung di ako nangutang, magiging best friend ako, di ba? Pero nakatulang ko. Mabuti na lang, kung si Era ay Twitch, ako mali, siya po kay Era, si Gloria, at po ni Gloria ay tinasasweldo ng pulis. Yan. Tapos sunod-sunod umaten. Unti-unti nagkayaran ko yung utang ko, tapos hindi na ako nangutang. Talagang nagkaroon kami nagtitip. Tama-tama. 7 years bago ako mag-retiro, nabayaran ko si Uso. Nabayaran ko si utang ko, yung pinagkakautanan ko, hindi ko pinatigil ko yung pinakanta sa sweldo ko. Pinabayaan ko lang. Nung mag-retiro ko, may import pa ko. 7 years na import dami, di ba? Nung mag-retiro ko. Bakit ko nagawa yun? Kasi yung itinasal ko yun, pinag-iwala ko na hindi ako mababayaran. Kaya ganyan ako retiro ko. Ano? Pag-presyo ko, 2,000 a day. 2,000 a day ang ano ko, presyo. Ano lang ginagawa ko? Pag-yaki, ako, even kung 2,000 na araw-araw, Ayaw ni Mami, huwag mo na lang sa buksan lang tayo bibili. O di ka. Buksan lang natin. Basta magtitiwala ka lang. Amen? Lagay mo na lang sa box yan mamaya ha. Lagay mo dun bago dito ha. Unborn Ano blind, kainin? but growing in faith. Anong matututunan natin? Tandaan mo natin mga kapatid, spiritual blindness can be healed. Kung meron tayo ngayon, magagawa natin ang paraan natin. Gagaling mo Tulog mo mamaya. hindi na sa natin yung mata natin. Spiritually, hindi na natin ang mata. Lagi sa report ako eh. Huwag natin gamitin yung mata natin literal. Walang pagkain. Kasi yung mata natin, sinungaling niya. Mali ang tingin natin. Dahil ang nakikita natin, yun lang nasa harapan natin. But, kung pagagalingin mo ang spiritual blindness mo, I tell you brothers and sisters, na makikita mo, hindi na yung nasa harapan mo, mas malayo ang perspective mo. Kasi, kung paano tumingin ng Diyos, ganun magiging paligid mo, malayo ang nakikita mo. Di ba? And, kapag nakakakita ka na, you will have more faith. You will trust more. Di ba? Pagtitiwala ka, madami ka ng pananampalataya mo. At kapag nadagdagan ng
pananampalataya mo, then you will be, your faith will be a journey. Lahat ng nadadaanan mo, lahat ng nakikita mo, paliwala ito. Bakit? Kasi may pananampalataya ka. May pagtitiwala ka, may paniniwala ka. And finally, trials can strengthen our belief. Kung ano man ang pagsubok na dumarating sa atin, nagpapatatag sa amin yan, pinalalakas tayo yan. Pinalalakas yung ating pananampalataya, pinalalakas yung ating paniniwala, pinalalakas ang ating pagtitiwala. At higit sa lahat, pinalalakas natin ang ating relasyon sa ating. Amen. And finally, keep the faith and drop the fear. Don't bring your doubts and never doubt your belief. Life is wonderful if you know how to live. Because God knows, God sees, God bless. Magandang gabi po.